Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Noong una ay napag-aralan natin ang tungkol sa banal na kasulatan, Trinity, Diyos Ama at Diyos Anak. At ngayon ay nasa pang-limang paniniwala na tayo, ang paniniwala sa Diyos Espiritu Santo. Kapag naririnig natin ang Holy Spirit, iba-iba ang naiisip ng tao. May ilan na iniisip na ito ay simpleng power o energy lamang. Ang iba naman ay misteryosong presensya. Ngunit ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Ayon sa kasulatan, ang Espiritu Santo ay hindi lamang impersonal force o kapangyarihan. Siya ay tunay na persona at tunay na Diyos na bahagi ng Trinity, kasama ng Ama at Anak. Sa ating previous study tungkol sa Trinity, napag-aralan natin na ang Diyos ay iisang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon naman, mas kilalanin natin ang gawain ng Espiritu Santo sa ating buhay. Una, ang Espiritu Santo ay Diyos at kasama sa paglikha. Sa Genesis 1:2 mababasa natin, "At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig." Ibig sabihin, mula pa lamang sa simula ng mundo, makikita na ang presensya at gawain ng Espiritu Santo. Hindi siya nilikhang nilalang. Hindi siya secondary being. Siya ay bahagi ng walang hanggang Diyos. Makikita rin natin ito sa Acts 5:3-4. Nang magsinungaling si Ananias, sinabi ni Pedro, "Bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa Espiritu Santo?" At sa sumunod na bahagi, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Malinaw dito na ang Espiritu Santo ay tinatawag na Diyos. Pangalawa, ang Espiritu Santo ang gumagabay sa katotohanan. Sa John 16:13, sinabi ni Jesus, "Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Napakahalaga nito. Sa panahon ngayon, napakaraming impormasyon, opinyon, at ideolohiya. Minsan, mahirap malaman kung ano ang tama. Ngunit, ipinangako ni Jesus na ang Espiritu Santo ang tutulong upang maunawaan natin ang katotohanan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na may bagong revelation na lampas sa Biblia. Sa halip, tinutulungan niya tayong maunawaan at maisabuhay ang salita ng Diyos. Kaya bago tayo mag-aral ng Biblia o gumawa ng mahalagang spiritual decision, mahalagang humingi tayo ng gabay ng Espiritu Santo. Pangatlo, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng conviction at pagbabago ng puso. Ito ang isa sa pinakamahalagang gawain niya. Sa John 16:8 sinabi ni Jesus, "At pagdating niya, Kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, katuwiran at paghuhukom." Anong ibig sabihin nito? Minsan may nararamdaman tayong guilt o conviction kapag alam nating may mali. May pagkakataong tila may kumakatok sa konsensya natin at nagtutulak na lumapit sa Diyos. Hindi ito para sirain o ipahiya tayo. Ito ay bahagi ng pagmamahal ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang kumikilos upang ipakita ang ating pangangailangan kay Kristo. At hindi lamang conviction ang kanyang ginagawa. Nagbibigay rin siya ng bagong buhay. Sa Titus 3:5, ang sabi, "Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya na naghugas sa atin
upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Dito nabasa natin ang tungkol sa renewal ng Espiritu Santo. Ang tunay na Christianity ay hindi lamang pagbabago ng religion o outward behavior. Ito ay transformed life. At ang pagbabagong iyon ay gawa ng Espiritu Santo. Pang-apat, ang Espiritu Santo ay nananahan at nagpapalakas sa mananampalataya. Sa 1 Corinthians 3:16, sinabi, "Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo?" Napakagandang isipin ito. Ang Diyos ay hindi lamang gustong makilala mula sa malayo. Nais niyang manahan sa ating buhay. Kapag tayo ay natatakot, nanghihina, o nahihirapang gawin ang tama, hindi tayo nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay lakas. Sa Acts 1:8, sinabi ni Jesus, "Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo." Wow! Pansinin natin, hindi ito kapangyarihan para magmataas. Hindi ito para sa sariling glory. Ito ay kapangyarihan upang mamuhay para sa Diyos at maging saksi niya. Ngayon, maaaring itanong, paano natin mararanasan ang Espiritu Santo? Ang sagot ay simple ngunit malalim. Sa pamamagitan ng surrender at pakikipagrelasyon sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, nag-aaral ng Bible, sumusunod sa kanyang kalooban, at humihingi ng kanyang gabay, kumikilos ang Espiritu Santo sa ating buhay. Hindi siya namimilit. Hindi niya kinokontrol ang tao na parang robot. Ngunit malumanay siyang kumakatok at inaanyayahan tayong lumapit sa Diyos. At may isang mahalagang paalala ang Biblia. Sa Ephesians 4:30, "At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos." Ibig sabihin, maaari nating tanggihan o baliwalain ang kanyang panawagan. Kaya mahalagang maging sensitibo tayo sa kanyang pagkilos dahil kung hindi, kawawa naman tayo. Kaya ano ang dapat nating paniwalaan ngayon? Ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. Siya ay kasama sa paglikha. Siya ang gumagabay sa katotohanan. Siya ang nagbibigay conviction at pagbabago ng puso. At siya ang nananahan at nagpapalakas sa mananampalataya. Mga kaibigan, ang Christian life ay hindi natin kayang lakaran sa sariling lakas lamang. Kailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo araw-araw. At napakagandang isipin na hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isa. Binigyan niya tayo ng banal na presensya na gagabay, magpapalakas at maglalapit sa atin kay Jesus. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Me na nagpapaalala. Mary Me mang pakiramdam na manghihina ka o tingin mo nag-iisa ka. Tandaan mo, may Espiritu Santo na handang gumabay, magpalakas at samahan ka araw-araw. God bless us all.